Mag-iibang problema. Dito sa it was caused by the loss of the money. Lost money by makating kamay dyan sa military. Nagkalit talaga ako sa command conference at sabi ko, I will not be president for this country with you guys supporting me and making me a very stupid leader standing there. At sa likod ko, niyayari ninyo ang pera ng tao. Ito naman kay sinabi ko lang, you open up buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mga problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. Batin mo. Huwag mo akong lukuhin. Galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni lower house Speaker. Head si Martin Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. Patayan, totoo yan nila ito. Pinatay ko yung mga enemies of the state. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Sige. Compare it with your city. Now, yung Convention Fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood in the conundrum of sa government, Hindi madali. So, pag ikaw surrender, ayan o. Bigyan ka agad. Bigyan kita. Okay. May bahay, may lupa, may pera. Kaya kung kinarakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Manghiram lang ng jacket, pastor. Hindi naman akong kabili kong ilang taon ako mayor, 23 plus 6 as president. Tingnan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si pastor. Nadagdag lang ng isa kasi bahay ng kapatid kong binili ko. Ayan. Yan kaya ang president, bahay ng presidente? Tingnan niyo.
Look at the house. Walang garage yan kasi puro yung sa taas, maliit na kwarto yan. Nagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binalik ko na lang para in front of it is also a housing na yan. Binagay ko sa anak ko, si Baste yung mayor. Ayaw kong malayo eh. Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Kaya yung guest son ko eh. Tapos na mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pati nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa. Long time ago. Ikaw pa, Pastor, ang nag-bless niyan. Yes. Hindi ka tagkasya lahat ng members ng kingdom kasi hindi man talaga tayo magkasya. Maliit. Maliit. Sa labas lang. Bakit ako magpakurne? Why do I have to be a hypocrite? If I have money, magtahimik na lang ako. Ilang beses tayo nag-usap sa ilang usap tayo dyan sa Congress na kaya nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa, nakipagsuntok ka ng security guard. Eh malaki si Pulong eh. Bakbakan, nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, yung kunudrop ka ng sige, ganon. Nung umabot yung sa Congress, sa radyo, na ganon ang nangyari. Sabi ko, ganon. I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker to maintain the order of action sa bill in the conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Tanungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon na lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan eh. Under the law talagang. Constitution. Buksan mo yan. Integrity of the lower house under strict adherence to the law. Pag hindi ninyo nasunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan eh. Tingnan natin kung magkano ang pera niya. Para... So your challenge, Mayor, is to just open the books. Open the book so that is to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, did... Yung media, yung free press noon, kailan pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch? Anong sino speaker? Ang palagay ko noon, pinaka-honest na si pastor? Speaker Laurel? Noong unang panahon. Hindi si Doyo, kapatid. Hindi si Doyo, isa. Jose siguro yun.
Yung panahon na masasabi ko pa. Pero kayo mo, amen. Sus, wag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Hindi lang galing sa Congress kayo, Ber, kundi naging presidente pa kayo. Kaya yung presidente ako, buksan ninyo. Tingnan ninyo. Ang discretionary ban, tingnan ninyo kung sinong nakinabang. Kasi, Mayor, yan din ang hamon nitong mga tatlong leftist, no? Na gusto daw nilang pabuksan yung, pati Davao, kinalkal na nila yung discretionary fund daw mula noong anong taon nito, 2016 o ano yan, para buksan daw. Kaya ito nga, itong hamon na ito, tinanggap na ninyo ngayon, na sige, buksan ninyo. Court, buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo ng ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there, and look at Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. Well, Mayor, kung tanggapin nila yung hamon nyo na buksan itong mga libro, they have to really inform the public about it. Yes. Kasi nasa konstitusyon yan, di ba? Mas gusto ko nga, mauna ako eh. Tapos inyo. Sige. Pero mo kaya tayong tinatago, if there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. So yung GOA, Mayor, ang mag-open ito, yung Government Auditing Office Yung COA talaga, it's COA. it's a constitutional mandate, Pastor. of the COA. Pero baski sinong tanungin mo, kayo mga Pilipino, huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo, magtanong kayo, kayo mga Pilipino. Yung may alam sa gobyerno, tignan ninyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano nang nailagay dyan, walang question, nung hino ka. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. The best way is to now, pagka hindi nila ang COA nag-resist, then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Marisep, makita mo na yung Congress na kung paano nila pinagbibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay. Paano ko kayo kinopkop, minahal. So this time, maghingi ako na ito. Huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi kudita. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating
expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. I am not asking magpurma kayo dyan sa no. Walang pressure. Alam mo kasi military pati police. Walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Katakataka, Mayor, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. Oh, You're right in what you're saying. Ngayon, tahimik. tahimik. Bakit? Komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan tayo magka litsi-litsi na.